ayun po, Ma'am Ruby, nababanggit na po natin kanina no, dito sa ating topic, yung regarding nga po dito sa mga possible adjustments din ano, sa education sector, kaugnay po rito sa or pagtaas ng presyo po ng mga petrolyo. Kasi yun po, ano, maring magdulot din po ito ng posibleng impact pagdating naman po sa konsumo po ng mga kuryente at sa iba pa pong mga aspeto sa ngayon, ma'am. Lalo po sa sektor ng edukasyon po. Ayan, sa ngayon po sa Department of Education, unang araw ng pagpapatupad ng 4 days na 4-day week no na policy ng lahat ng mga opisina ng gobyerno, kasama yung DepEd pero hindi kasama yung mga teaching personnel no. So ngayon ang mga opisina lamang ang nagpatupad nito, pero kami po na mga guro ay nagpapatuloy dun sa 5 araw na pasok no. At kung sa amin, kung kami po yung tatanungin, bukod dun kasi sa 4-day week no na nilabas through dun sa memorandum order no, ay binabanggit din dun yung pag-i-include noong 24 degrees Celsius na air condition, pag-activate ng sleep setting doon sa mga office equipment, tapos yung syempre yung pagpatay ng mga essential lights at mga iba pang mga electronics no during lunch break at doon sa mga office hours na posibleng hindi naman gumamit no nung ilang mga electronics. No, ilan yun sa mga kaakibat ng memo na nilabas bilang kami ay bahagi ng mga opisina ng gobyerno no. Pero ganun pa man, kami po sa Alliance of Concerned Teachers, ang panawagan talaga namin ay yung immediate relief, yung pagtataas ng aming personal economic relief allowance para naman maramdaman ng mga teacher yung esensya nitong halos magdedekada na no o magdedebo na nga no na 2,000 na personal economic relief allowance namin. For so long, 2,000 yan. Ang panawagan namin gawing 5,000 para tulong sa talagang mataas na presyo ng mga bilihin matapos sumirit yung presyo no, ng langis na ang kaakibat niyan syempre pagtaas ng presyo. Kaya kung kami, kasama din nung iba pang mga sektor, ay nananawagan din na talagang tanggalin na yung 12% value added tax at mga excise tax doon sa produktong petrolyo at kahit doon sa mga essential na mga pangangailangan. Okay po. At ito ngayon, ma'am, of course, tanong din po ng mga parents or itong mga magulang at mga estudyante, may kaakibat din po ba itong magiging epekto, ma'am, yung 4-day work week sa, ayun po, learning ng mga students po? Or doon sa pasok po, ma'am? Para sa ating mga magulang, hindi naman po kasama no, yung ating mga teaching personnel. Ibig sabihin sa mga eskwelahan, hindi po ipapatupad yung 4-day week natin. Magpapatuloy yung halos 2 linggo na lang kasi Bombo Maria, no, yung aming pasok. Pagdating ng katapusan ng Marso, tapos na yung eskwela, kaya magpapatuloy pa rin. No? Kaya dun sa ating mga magulang, tingin ko ang magiging epekto naman ito ay yung syempre yung pagpapabaon dun sa kanilang mga anak habang mabilis yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya patuloy din yung aming panawagan na dapat sa pangkalahatan ay talagang alisin no, yung mga nagpapahirap na mga taxes para maibsan yung mga gastusin no, ng ating mga magulang, kahit na yung mga guro. Kasi sa amin po halos lahat ay maliban sa namamasahe, mga nakamotor yan, no, lalo sa probinsya, talagang gagastos no, ng diesel at iba pang mga ginagamitan ng langis no, at syempre yung presyo nga ng bilihin. Kaya kasama po kami nung mamamayan, even our parents, to doon sa panawagan na ito.